Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis. Welcome back po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo, sa ating mga channel subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs na matatino at marunong sumunod sa mga batas sa mga bansang kinaroroonan nila. At ganun din po sa ating mga men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil like the Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. Sa pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mainit na usapin dyan po sa mga OFWs. May good news and may bad news. Unahin muna natin yung good news. Kasi po, nagpapasalamat po ang ating Presidente Marcos sa pamalaan ng UAE, United Arab Emirates. Ako rin po ay personal na magpapasalamat sa kanilang pamalaan, lalong-lalo na po kay kanilang presidente, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Thank you very much, sir. Thank you very much, Your Highness, for granting a clemency for our fellow Filipinos who are convicted of your court and now in jail. Now they will be going home because of your kindness showing clemency to them. In the spirit of Ramadan. 115 Filipinos will be probably heading home because of the good gesture, the good heart and kindness of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Thank you very much, sir. Ito po ang sabi ng ating Pangulo. Nagpapasalamat po siya sa presidente ng UAE. The UAE ambassador in Manila has personally informed us that for this season's Ramadan and Eid-al-Fitr, no less than 115 convicted Filipinos had been set free. Ay, congratulations. Thank you very much. God bless po. God bless. On behalf of the Philippine government, we extend our sincerest thanks to President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan for this compassionate act. Thank you very much, sir. President Marcos stressed the importance of fostering strong ties with the UAE, highlighting the mutual respect and collaboration between the two nations. Quote, this gesture is a reflection of our country's special partnership as embodied in the nearly 1 million Filipinos who have made the Emirates their home, and in the warm personal friendship and mutual respect between myself as the leader of the Filipino people and Sheikh Mohammed as the leader of the Emirates. As the Philippines celebrate this momentous occasion, both nations reaffirm their commitment to strengthening bilateral relations, ensuring that such act of kindness pave the way for continued cooperation and understanding in the years to come. Yan po, maraming salamat po, no? This was not the first time the UAE government extended a gesture to Filipino. Nagpardon na po sila ng 143 before, last year's Eid al-Adha, and 220 on the occasion on their national. Abe, ang dami palang nakakulong na Pilipino doon. Ay, mga talipandas itong mga ito, oh. Kaya nagagalit sa inyo si OWA Administrator, Sir Arnel Ignacio, Kung hindi nyo po kayang sumunod, no, sa mga kautusan, sa mga kultura nila, sa mga batas, wag na po kayong umalis ng Pilipinas. Pahihirapan nyo lang ang sarili nyo at ang pamilya ninyo, no? Wag po. Ang dami pala nilang nakakulong dyan, no? Buti na lang mabait ang UAE government sa kanilang presidente. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. At kahit papano tinulungan nyo po ang aming mga kababayan. Okay? No? So yan. Ito naman po ang isusunod natin mga kababayan. Pero congratulations po Pangulong Marcos.
Hindi po yan. Congratulations po sa Pangulong Marcos at sa administrasyon nito. Meron bang naitulong dyan si Pusit? Nakiusap ba siya sa Emirates ng UAE? O how about si Amy Marcos? May nagawa ba siya dyan? Tanungin natin sila. Kasi sinasabi nila sa kapakanan ng mga OFWs. Natatakot na ang mga OFWs dahil ginawa sa dating presidente na ipinamigay siya sa banyaga. Wala na tayong soberenya, ek. Si Pusit naman sinasabi niya, bilang vice presidente, isa sa mandato ko na tulungan ang mga ganitong klaseng OFW in distress. Yung pala patungkol lang sa tatay niya. O ngayon, itong binigyan ng clemency ng presidente ng UAE, may ambag ba dyan si Pusit? Wala. Diba? Hindi naman binanggit dito. Nang dahil kay Pusit. Nang dahil sa spirit of Ramadan and Eid Fitr. Nagbigay ng clemency ang presidente ng UAE. Maraming salamat po, no? Thank you very much, sir. Nasaan ang ambag ng dalawang babaeng biyats na magkaibigan? Wala. Eto, mga kababayan, mas lalo kayong mabibigla. Ito po, dito po sa siner na post ni For the Force Couple sa FB page niya. Dito po sa Philippines Defense Forum o Philippines Defense Forces Forum. May nag-post po dito. Yan po yung mga larawan. Sige, ito po siguro yung mga nakulong. Naditine dyan sa UAE. Yung 17. Actually, marami siguro ito. Ayan 17 DDS OFWs arrested by Qatari authorities on March 28 for an illegal public demonstrations remain in detention. Pero ang sabi po ng DMW through kay Secretary Kakdak, tutulungan naman daw po sila. Tutulungan sila. Yan po yung isang article sa Manila Bulletin. Tutulungan sila. Siyempre, mga Pilipino Yung binababoy ninyong gobyerno, yung kinaayawan nyong gobyerno, yun din pala ang tutulong sa inyo. Tutulungan ba kayo ni Digong? Mamaya, ito. Tutulungan ba kayo ni Sara? Ito. May babasahin tayo dito. Salamat po dito kay For the Force Couple through Philippines Defense Forces Forum. They are now reportedly seeking, tingnan mo, President Marcos Jr.'s help as they face potential penalties of 6 months to 3 years in prison and fines up to 50,000 riyals for violating Qatar laws on public demonstration. Ang sakit. Tapos ang sinabi lang sa inyo ni Pusit, maraming salamat po sa inyo. Ayan Sinabayan nyo si Digong na makulong. Tapos hihingi kayo ng tulong sa Marcos administration. Nakakahiya po. Gumawa kayo ng sarili nyong multo. You are demanding Marcos resign. We are supporting Tatay Digong, bring him home. Ano nangyari? You will be brought home o you will, tama naman, di ba? Mauunahan nyo pa si Digong na umuwi. Mauunahan nyo pa si Digong na makapiling nyo ang pamilya ninyo na walang-wala kayo. No remittance, wala na. Nung nagkatotoo, sinong sisihin nyo? Yung sumigaw doon sa Netherlands ng walang remittance. Yung maisog Croatia chapter. Yun ang sisihin ninyo. Sisihin nyo si Sara Pusit na nagpa-demonstrate. Inalaw niya yan. Di sana kung alam niya yung tamang i-advise niya sa kapwa niya mga Pilipino dyan sa ibang bansa, wag na po kayong mag-rally. Mag-silent protest na lang kayo. Wag niyo pong i-disturb ang peace dito. Hindi po natin ito bansa. Sumunod po tayo sa patakaran ng bansa na saan man kayo. Okay lang yan sa ating bansa pero wala po kayo sa sariling bansa natin. Baka ano pang mangyari. Kayo makukulong, ako nandito. Nakalaya. O ayan, di ba? In-advise ba sa inyo ni Sara Duterte yan? Hindi. Gustong-gusto nila yan. Kasi sila ang makikinabang. O ngayon kayong 17 na napunyeta. May potential pa kayong makulong ng 6 months to 3 years and up to 50,000 reals na dayad danyos. Ang sinasabi nga nung DFA, kung
kung makikita naman ng autoridad ng Qatar na mababait naman sila, baka palayain na lang. Pero baka may consequences pa rin yan. Kaso kung itutuluyan sila ng authorities ng Qatar, you disturb the peace, illegal demonstration without permit. Kung tuluyan kayo, itong kakasapitan nyo. Maximum of 3 years in prison on 50,000 bayad danyos. O yung 50,000 reals, di sana pinanggastos nyo na lang yan sa pamilya nyo. Nirimit ninyo, kaso mga gunggong kayo O ngayon, bakit kayo hihingi ng tulong sa Marcos administration? Bakit? Binababoy nyo winawalang hiya nyo tapos tutulungan kayo? Dapat doon kayo manghingi kay Sara Pusit, papuntahin nyo si Sara Pusit dyan sa Qatar. Siya ang makiusap dyan. Bakit? Ito po, kasama po dyan sa posting na yan ng Philippines Defense Forces Forum for the First Couple. Ito po, may nagsulat. Salamat naman dito. Good evening, sir. Pinsan ko po ang isa sa mga naaresto sa Qatar. Pareho kaming OFW. Dito ako sa Kuwait. Dati na talaga siyang DDS, ako naman ay apolitical. Ewan ko lang kung totoo ito Pero sinulat Tumawag si Ante sa akin. Kanina hindi pa raw sila nagkakausap at pinatawagan sa akin, di ko rin makontak. Worried na si Ante kasi 1 year pa lang ang pinsang ko sa Qatar. Patay. Baka ito yung asawa, yung tumawag sa kanya. At di pa bayad ang mga utang. Ano na? Sara Duterte. Hindi pa bayad ng utang yung isang nakakulong ngayon dyan sa Qatar. Sabi ni Ante, sinabihan na niya nung hindi pa naaresto na wag makisali sa rally. Nagpaalala yung asawa siguro o yung nanay. Ante sabi niya. Ante daw, ante siguro nanay ito. Yung anak niya, hindi niya makontak. Hindi pa bayad, 1 year pa. 1 year pa lang siya. Hindi pa bayad yung mga inutang para makaalis siya ng bansa mag-OFW. Sabi daw nung nahuli, na wala daw dapat katakutan kasi sabi ng leader nila, sabi ng leader nila, nasaan na yung leader na yan? Baka siya, nakatakas. Malakas si BP Inday sa Qatar government. Ayun! Sara Pusit, how you will help them? Malakas ka pala sa Qatar government Tawagan mo na o personally pumunta ka doon. Kaya hindi sila paghihigpitan sa rally. Patay. Ayun. Binulag sila, pinasunulungan, naniwala naman, hindi nag-verify. Ganyan ang mga DDS. Pag sinabi, naniwala ka agad, mga gullible, mga madaling maniwala, yan ang tinatawag mo talagang mga tanga at bobo. Imbis na magsaliksik muna, pag-aralan muna, hindi sunod-sunuran na lang mga garapata talaga. Ayan, ano na pala mo? Ayun, nangangamba ang nanay mo, nasaan ka na? Baka, kaya, bibigyan pa nga daw sila ng police security at saka kung magka-problema man, tutulong daw si Bongo at Bato. Ay, good luck! Good luck! Hindi aalis ng bansa yang si Bongo at si Bato. Takot yan sa ICC, lalo na si Bato kasi sabi niya, comfort zone niya ang Pilipinas. Tatawag kayo sa embassy ng UAE? Sir, baka naman pwede na lang ganito. Diba? Gunggong. Magpapadala ng mga abogado at financial patoy. Ayun, Pero nga, sabi ni Ante, wala naman daw action sila. Sana nga matulungan sila ni BBM. Mga Pilipino na kahit mga DD sila. Tingnan mo? Alam naming mga Pilipino sila. Pero binabastos nila, winalanghiya nila ang Administrasyong Marcos. Ayaw nila sa Administrasyong Marcos. Tapos ngayon, magmamakaawa kayo, tatakbo rin pala kayo sa Administrasyong Marcos. Mabuti na lang, si Pangulong Bongbong Marcos hindi tulad ni Digong na sinabi sa mga jeepney driver noon, modernization. Mga PI kayong mahihirap kayo. Hindi magsasalita ng ganyan si Pangulong Marcos. Ayun inutusan na ang DMW. Malamang kinausap na si OWA Administrator Abner Agnacio. Sir Agner, pwede po ba? Diba? Pasakit kayo. Yung winawalang hiyan yung leader ng bansa, doon din pala kayo tatakbo? Diba? Hindi kayo nakinig sa advice ng Philippine Embassy UAE. Sinunod nyo yung leader ninyo na malakas si Sara Duterte.
Bibigyan kayo ng protection at clearance o nasaan si Sara Duterte? Tutulungan kayo ni Bongo at Bato? Sino kayo? Tingnan natin. Dahil si Bongo maepal yan, baka i-post niya pa yan. Ganon din si Bato. Tingnan natin. Ha? Oh, ngayon iiyak-iyak kayo, tatakbo kayo kay Pangulong Bongbong kasi alam nyo mabait. Sabi nga ni Pangulo, basta Pilipino tulungan. Walang sino-sino kaaway man ng babalahura. Kakahiya, no? Nakita nyo yan? Pinagsabihan ng nanay, pinagsabihan ng embahada pero naniwala sa isang leader na walang naipakitang permit. Hindi alam ang batas. O yan, tanga-tanga talaga eh. Mga bobo pa, maniwala na lang. Oh, totoo ba yan? Tingnan ko muna, ano bang patakaran dito? Oh, di ba? Ayan. Mga Duterte deranged syndrome. O mga diehard dayokdok supporter ng Duterte. Duterte dayokdok supporter, mga tanga at bobo. Buti nga sa inyo. Biruin nyo ha, pag hindi kayo mapagbigyan dyan ng UAE, hindi makausap ni Bato, ni Bongo at ni Pusit, mababa na ang 3 buwan at 50,000 reals. So, saan kayo kukuha niyan? Mga visit. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.